Walang ibang ating pinakamamahal na chapter head. Walang iba po. Thank you, Brother Ernie. Ayaw kasi ni Brother Ernie mag-talk, kaya ako na. Magandang gabi mga kapatid. Hello! Hey. So, ngayon po, yung mga series ng ating talk, Foundation for Christian Living, no? Labing-dalawa yan. At ito yung pang-lima, no? Noong nakaraang CPA natin, nakaroon din tayo ng talk, no? Natandaan niyo ba yun? Nakalimutan na nila. Pagtulog ang tayo. Knowing God's will, di ba? Yung FCR number 4. At doon sa talk na yun, sinabi sa atin na dapat malaman natin kung ano yung paggustuhan ng Panginoon para sa atin. At yan ay tayo ay makasama niya sa kanyang kaharian. Yan ang kagustuhan niya. At tayo ay sumunod doon sa kanyang mga katuruan at gawin natin yung dapat na mga gawa na tayo ay maging banal. Yan po yun, ano? Ngayon naman, bagaman tayo ay nangangako, ano? Nangangako ba kayo na tutuparin yung pagkukuha ng Panginoon? Amen? Okay, parang mahina. Parang doon lang. Doon. Tutuparin ba ninyo ang gustuhan ni Lord? Amen. Pero tayo ay namumuhay sa mundo na sadyang pinag-aharian din ng ating kalaban. Kaya ang ating topic ngayon ay paano natin mapagtatagumpayan yung kanlibutan. No? Ngayon, marami ang mga tao ang nagagapos. Alam mo ba yung nagagapos? Diba? Yung nakatali. Nakatali ang mamay, nakatali ang paa, kung naman, ano? So, nakagapos sa mga anong problema. Depresyon, no? Depresyon, marami po yan. Kahit mga Kristiyanong katulad natin, nagkakaroon ng depresyon. Kalungkutan, no? Nalulungkot tayo, minsan hindi natin malaman bakit tayo nalulungkot. Pagkagalit, no? Bigla na lang tayo nagagalit. At isa ako na. Bigla tayo nagagalit, no? So, tama ba ako o tama? Pagkabigo. Kasi parang nasasaktan tayo doon sa ating pagkabigo, no? Malaking deal sa atin yung tayo ay nabibigo. Yan. Marami sa paligid natin ang nakakaroon ng concern sa sex, alcohol, drugs, lalong-lalo na ngayon, ano? Yung drugs. Alcohol. Sino pa ba rito ang hindi nalalasing? Kaya nalalasing. Wala na, uminom na lang. Pero nalalasing, meron pa ba mga kapatid? Pagkatakot, ano? Hindi natin malaman bakit tayo ay may takot, ano, sa buhay. Pagkatakot, marami tayong kinatatakutan. Bagamat alam natin ang Panginoon ay nasa sa ating piling, natatakot pa rin tayo at tayo ay nakagapos dyan, ano? Aminin man natin at hindi, nakakaroon tayo ng problema na related yan, mga kapatid. No? So yan po yung mga sistema o problema na nahaharap natin sa sanlibutan. No? Ano naman ang pinagmumulan yan? No? So yung sanlibutan na mismo, no? Yung ating ginagalawang sistema, no? Kung saan
tayo ay kung saan tayo naroroon. Ano, itong ating tawag yan, yung mundo, sanlibutan, o yung ating kapaligiran. Full of the flesh, tawag ng laman, ano? Hindi po ito yung tungkol lang sa sex, ano? Yung tawag ng laman, yung pagnanasa, ano? Pagnanasa yung mama, pagnanasa ng kung ano. At ito, pinakamalala, ano? Ito po ay real, ano? Real to. Demonyo, ano? Kaya pag tinawag yung demonyo ang asawa nyo ay masama yun. Kasi hindi man natin nakikita, real po yan. Tayo ay lumalaban sa isang mga espiritu na kalaban ng ating Panginoon. Ano? At iba pa, katulad ng mga pansariling mga kasalanan natin. Ano yung ginagawa natin sa araw-araw na hindi natin namamalayan o talagang sinasadya natin. Ano? Kasalanan din yung gawin mo yung tama, ay gawin mo yung, hindi mo gawin yung tama, ano? Hindi mo gagawin yung tama. Mali. So, kasalanan din po yun. Ha? Tama na nga, hindi mo pang gagawin. So, kasalanan din yun. Kaya po yung apat na pinagmumulan nitong mga problema na ito, ano? So, ang mga problema ng sanlibutan, pero ano nga ba yung sanlibutan? Ano? Overcoming the world. Sa unang tingin natin parang yung mundo lang, ano? Yung physical na mundo, ano? Yung lupa, langit, dagat. Pero hindi po yun, ano? Hindi yun yung tinatawag nating mundo, sanlibutan. Ito yung ating ginagalawan din, ano? Yung sistema, yung kung saan tayo nabubuhay, ha? Yan po yung sanlibutan, ha? Hindi ito yung physical na mundo nga na tinitirahan natin. Pero, pagbabalikan natin, hindi naman sadyang masama talaga ang mundo, no? Hindi masama. Ang nagpasama lang yan ay ang tao, no? At ang makampi nilang demonyo. Yung ibang tao, ano? So, hindi po ito talagang masama. Sa katunayan, doon sa Genesis 1, verse 31, sinabi doon, pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos niyang nasiyahan. Ano? So, siyang-siya ang Panginoon nung likain niya ang mundo at ang tao. No? Pero na-disappoint lang siya. Nung magkasala siyempre, si Adan at si Eva. No? So, sa una, nasiyahan ng Panginoon na siyang-siya. It's a very, very, very happy nung likain niya ang mundo. No? At yan ay napatunayan natin doon sa Genesis. No? Ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipalagay na masama. Katulad natin, ano? Nilikha tayo ng Diyos. Tayo ay likha natural na mabuti. Ano? Mabuti tayong mga tao. Kaya lang, yun nga, sa pamumuhay natin tayo nasakasala. Kaya lahat ay dapat tatanggapin ng may pasasalamat. Ano? So lahat ng likha ng Panginoon dapat ay tanggapin natin ng may pasasalamat. Kuha niyo? Amen? So ano man ang nangyayari sa atin, ano bang challenge, ano bang trials, ay tanggapin natin ang may pasasalamat. Diba? Yung bang kwento ni Hope ay sino ang nakabasa na? Yan ay karaniwan na binabasa doon sa mga no? Mga service, di ba? Mga service natin. Pag may namamatay. Pinapaalala sa atin na katulad ni Hope na napakarangyan ng pinagpala ng Panginoon, pero sa isang iglap, yun ay nawala. No?
Pero hindi siya nalungkot. At pinagkakapuri pa rin niya ang Panginoon. Ano? Kahit na nangyari sa kanya yon. At sa batang huli, ay nakabawi siya, no? Dahil pinagpapala siya ng Panginoon. So, dapat lahat ay tatanggapin natin ng may pasasalamat. Ang sanlibutan ay hindi nangangahulugan din ng lahat ng tao, no? So, ibig sabihin, may mabuti, may masama, no? So, hindi yan nangangahulugan ng lahat ng tao. At yan ay nakita natin o nababasa dun sa John 3:16, ano? For God so loved the world. So, mahal na mahal ng Panginoon ang mundo, ano? That He gave His only begotten Son, ano? So, binigay niya ang kanyang buktong na anak dahil sa pagmamahal niya sa atin o sa sanlibutan. So, ang sanlibutan na tinutukoy dyan ay ang mga relasyon, ano? Mga relationship. Mamaya malalaman niyo ba? Ang relationship ninyo sa inyong kapwa, ang relationship niyo sa inyong pamilya, ang relationship niyo sa inyong asawa. So, nagiging part yan ng sanlibutan, no? Mga idea na taliwas dun sa kagustuhan ng Panginoon, no? Mga pag-aasa na taliwas dun sa kagustuhan o kalooban ng Panginoon. So yan po, mga kapatid, ang tinatawag nating sanlibutan. No? Hindi yung lupa na ginagalawan natin, kundi yung kabuuan ng sistema na kung saan tayo ay nabubuhay. No? Yan yung sanlibutan na tinatawag. Una, yung mga personal na relasyon na pinag-aharian na kompetisyon, ano? Pagpapataasan, kompetisyon. Ano karaniwan na po yan, ano? Dito ba sa atin may kompetisyon? Pagalingan, sa mga opisina may pagalingan, ano? May mga politika pagalingan. Minsan nakakatapak na nga ng kapwa para lang umangat, ano? Sa kanyang pwesto. Yan po yun, ano? Pagpapataasan. Pagdududa, ano? Suspicion. Pagdududa na lang nga. Pagdududa, ano? Pag kayo'y duda ng duda sa Panginoon, may duda kayo sa asawa, may duda kayo sa anak, yan po ay kasama sa personal na relasyon na parte ng sanlibutan, ano? At manipulation, ano? Binamanipula yung ibang tao, ano? So, yan po ay kasama sa mga personal na relasyon na pinag-aharian, ano? Ng sanlibutan. Pangalawa, makamundong mga ideya, no? Yung mga ideya na makabago, no? Makabago, maraming ideya yan, eh? Mga individualism, existentialism, na ang tao ay nabubuhay para sa sarili lamang, ano? Na kahit dapat siyang mabuhay at umangat, ano? Yan yung mga yun, eh. Individualism, ano? Na ikaw ay nabubuhay para sa yung sarili mo lamang. No? Scientifico mga idea, no? Katulad ng tao ay katulad ng isang makina, no? Na dapat tinupos to the limit, no? Kailangan gumawa ka ng marami. Ano po yun sa mga factory natin, di ba? Na ipupos kayo to the limit para magkaroon ng malaking kita, no? At iba pa, no? Yung Scientology daw, walang Diyos, ano? Yung mga ganong idea, no? Mga idea ang lumalabas ngayon. So, marami po dyan, ano? Mga mundong mga idea na katulad ng idea ni Darwin, ano? Na ang tao nagmula sa unggoy.
Payag pa kayo na mula kay sa Unggoy? Sinong nanggaling sa Unggoy? Pangatlo, yan, makamundong mga pag-aasal. Halimbawa, materialism. Ang tao kasi, yan, tayo ng kayod, para yumaman, para umangat, ano? So, hindi nagkakaroon ng contentment, ano? Okay lang naman po ang magtrabaho, ano? Kasi kailangan nating mabuhay, ano? Pero yung nagtatrabaho, nagpapayaman ka na ng hindi mo na kailangan. So, ano po yun? Mga pag-iisip na may pag-aasal na makamundo, no? Maraming mayayaman, na sabi natin, sadyang yumayaman pa kasi talagang, kabig ng kabig, ika nga, di ba? So, wala pong masama doon. Magtrabaho, magnegosyo ng maayos. Pero, sa pagtuturo sa atin, dapat meron pa rin panahon para mag-share, no? Para magbigay ng panahon sa Panginoon. Hedonismo, no? Nabubuhay nga para sa hedonism yan, ano? Nabubuhay para sa pansariling kasiyahan lamang, ano? Yun lamang iniisip. Magtatrabaho para ako ay masiyahan, ano? Walang ibang iniisip kundi pansariling kasiyahan. So yan mga kapatid, ang sinasabi nating sanlibutan, ano? Mga sistema na ginagalawan natin ngayon. Nasa ating paligid, ano? At kaharap na kaharap natin ang mga yan, ano? So, kaya nga ang topic natin, overcoming the world. Ano? Paano naman natin mapagtagumpayan, ano? Kasi magkasama tayo, no? Kasama natin sila, no? Yung mga ganyang sistema. So, paano natin mapagtatagumpayan? Ang sanlibutan at ang karya ng Diyos ay magkasama dito sa physical na mundo, no? Dapat ba tayong umalis? Sinong gustong umalis? Siyempre, hindi, ano? Kailangan magtagumpay tayo. Dapat makikilala natin ang presensya ng ganitong mga sistema, no? Sa ating pangaraw-araw na buhay. Sa mga relasyon natin, ideya at pag-aasal na taliwas sa kalooban ng Diyos, ano? Relasyon, magiging domineering, ano? Bawa, sa anak natin, o ikaw, dapat ganito kukunin mo, dapat ikaw ay ganito, ganyan. So, wala siyang no? Dapat, ano po yan, nakakasagabal sa ating relasyon, ano? Sa ating mga anak, sa ating pamilya, ano? Tatama yan. At yung mga ideya na sinabi ko sa inyo kanina. To discern, dapat magdasal tayo. Pag sinabing discernment, ay pag-aaralan natin kung ano yung naisip natin na gagawin, no? Kung ano yung nakikita natin. So discernment po yun. At isang bagay na dapat natin gawin ay magdasal, ano? Magdasal. Kasi diyan po nagsisimula yung wisdom, ano? Yung para makita natin yung tama, ano? Ngayon, ito yung mga epekto. No one can grow up today, remain uninfluenced by the world. So, lahat tayo ay nasa mundong ito, nasa sanlibutan ito, kaya bantayan natin na tayo ay ma-influensyahan, ano? Kasi naririto tayo, kasama natin sila. We pick up from the world many values. So, sa pamumuhay natin, nakakatikan tayo ng mga maling gawa, no? Mga maling idea, no? Ang tunay na Kristiyano lamang ang nakakapamuhay ng tama sa mundong ito, no? So, dapat mamuhay tayo bilang
mga tunay na Kristiyano. At yan ay makikita natin sa pamamagitan ng mga community na katulad ng CFC, ano? Na patuloy na nagtuturo, ano? Pinoproclaim ang ang tawag nito, pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesus at dinideclare na palagi na minamahal natin ang Panginoon, ano? We share our lives to fellow Christians, sa ating mga kapatid, ano? So, kaya tayo nakakaroon ng mga household, ano? We share our lives. Tinutulungan natin yung dapat tulungan. Pinagdadasal natin yung dapat ipagdasal, di ba? So, yan po mga kapatid, ano? As member of Christian community, we gather together, ano? To live a Christian life na ayon sa kagustuhan ng Panginoon, ano? According to the values and ideas of the kingdom of God, ano? Kaya doon sa CLP natin, nagsimula tayo sa pagmamahal ng Diyos, ano? Sa pagmamahal ng Diyos, paano tayo minahal ng Diyos, ano? Wala pong, meron ba? Christian community is God's family, parang meron, ano? Dapat kilalanan din natin, ano, kung anong Christian community ang para sa Diyos, no? Kasi mayroong mga Christian community na hindi para sa Diyos. Para sa atin, para tayo lumago, dapat magatin tayo ng mga ganitong teaching, ano? Kasi kahit may mapulot kayong konti, mahalaga yun, ano? Sa atin. Yung ating personal relationship sa ating pamilya at sa ating kapwa Kristiyano, no? Dapat palaguin natin. Pastoral guidance, ano? Noong nakaraang chapter household, pastoral leadership yung aming tinalakay namin. Ano kung paano maging leader ng isang household, kung paano mag-handle ang iyong household, ano? O pastoral guidance. So, yung mga leader natin, naririyan po sila para kayo ay guide, ano, sa pamumuhay bilang mga Kristiyano, no? Meron din kayong time, mag-level up, ano? Sa oras ninyo, magiging leader din po kayo, kung gusto ninyo. At dapat mamuhay tayo bilang, yan po yung ano ng CFC, ano? Bilang light of the world, ano? Bilang ilaw ng ating sanlibutan, ano? Yan po yung isa sa ating dapat na gawin. Kaya ang vision ng CFC ay isa para tayo ay mapalaya doon sa ating pagkakagapos na ano, yung sinabi ko sa inyo sa una. Bilang mga Kristiyano, dapat tayo mabuhay para tayo lumaya ano, doon sa pagkakagapos natin sa mundo. At para maging simulan, ano? Pasisimula ng buhay, ano? Para maging ilaw nga, ano? Light and salt of the world, ano? The Christian community does not stand isolated from the world, ano? But instead, stand in the world as a visible, tangible witness to the love of God. Hindi tayo alis, pero tayo ay gagawa ng mga bagay para tayo ay makita ng ibang tao, no? Para makita, masalamin sa atin yung mukha ng Panginoon, no? Para maging witness tayo dun sa pag-ibig na binibigay ng Panginoon sa atin, no? If you want to become a new person, commit yourself to our Christian community, ano?
yung pong si LP ay panimula lang, no? Marami pa tayong tinatahak na journey, ano? Mahaba yung journey, no? Sa ating pagpapakabanal. At yan ay pamamagitan ng ating Christian community, ano? To your covenant, ano? Yung covenant na binigay sa inyo, no? To the life and mission of CFC, no? And Jesus wants to free us from bondages. Ano? Yung mga sinabi ko sa inyo kanina na sistema ang ginagalawan natin. Dapat hindi tayo papasok doon. Ano? Paalalaman natin. We can grow in a new life in the Spirit. Ano? So, sa pamamagitan ng ating faith, we can grow in the Spirit. Ano? Kailangan may pananampalataya dyan. Pananampalataya. So, CFC is here to help us, ano? So, yun. Sa ginagalawan natin ngayon, hindi po tayo makakaalis, ano? At kailangan lang labanan natin ang mga bagay na taliwas sa kagustuhan ng Panginoon. At bawat isa, kung tayo makakaroon ng personal commitment, tayo po ay lalago, ano? Sa pamamagitan ng ating Christian community na siya. Purihin ang Panginoon.